Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking YouTube membership, baka lang magustuhan nyo. How to join? Just click the join button para makita nyo yung exclusive perks na in-offer ko. Example, live streaming kung saan pwede kayong makapagtanong, etc. Anyways, magsimula na tayo. Ano bang mayroon dito? Wala tayong subject dito. Literal na general reading to. Kasi usually, meron akong description para makilala ng nanonood. Kung para sa kanila ba yung reading, sa person nila o sa kakilala nila in general. Since wala nga subject dito, kaya literal na general reading. Ayun, alamin natin. Oy! Teka. Sasabihin ko sana, alamin natin tong double 8. 8 of Earth o 8 of Pentacles. Yung isa, 8 of Swords. Ito, the Lovers. At ang huli, triple pala, no? 8 of Pentacles, 8 of Swords, 8 of Wands. Wow, ngayon lang nangyari. Hindi naman sa ngayon lang nangyari, pero rare, very rare case na nagkakaroon ako ng ganyang umuulit na number. Bihira nga yung 2 yung dalawang cards na magkaparehas. Bihirang-bihira. Di lalo na to, triple, So, sabi ko nga kanina, super rare. So, dahil dyan, anong masasabi ko dyan? Triple 8. Mukhang may pagbabago na maaaring mangyari kasi 8 so change, Scorpio. May change all about perception or ideal, anything na parang ina-idealize, probably tungkol sa relationship. May change ng perception o anything na may kinalaman sa tingin nyo ay ideal. So again, ang subject natin ay relationship. Dahil nandito yung the Lovers so masyadong general, diba? So dahil dyan, dadagdag pa tayo ng extra card kasi
Ang limited ng info. So, hindi natin masabi kung para ba yun sa single na kakaroon siya ng pagbabago sa kanyang standards o sa relationship. 'Di ba? Kaya yan, nagdagdag tayo ng 3. Oh, double ace naman ngayon, oh. So, sabi, Ace of Cups, Ace of Swords, tapos, ito. Ano ba to? 0. The Fool. So, paano ito ipagko-connect? Change ng perception, ina-idealize sa relationship. More like tungkol to sa standards nga, or somewhat progress ba. So, kung single, ayun nga, tataas ang kanyang standards. May dadagdag siya sa list niya ng tawag dito, ng sa tingin niya ay ideal para sa kanya. Mas lalong tataas ang standards niya. Ngayon, kung kina-relationship, lalo't di kasal, baka mapag-usapan ang engagement or mapag-usapan ng anything na may kinalaman sa progress, like halimbawa wala pang anak, baka mapag-usapan ng topic ng pregnancy. Ngayon, kung may anak na, di baka mapag-isipan ng kasal kung di nga kasal, or magdagdag ulit ng panibagong anak. Parang seryoso yung usapin. So again, usaping pangrelasyon. Kasi kung kasal na, ewan ko, para siyang tungkol sa future, at nandito yung the Fool na may kinalaman sa new beginning, or sabihin na natin future, dahil Aquarius yan. So, dyan na papasok yung investment, life insurance, or bahay, pagpapagawa ng sariling bahay, anything na may kinalaman sa future ng family or relasyon. Pero malaki rin yung chance ng mapag-usapan ng investment, like joint account, magkaroon ng joint account sa bangko, or maisipan ng pagpapatayo ng bahay, or pagpapatayo ng sariling business, kung saan pwede nilang ilaan yung kanilang pera para sa future, kung paano lalago yung pera, ganun eh. Sabagay, wala naman nakalagay dyang money, pero again, ni beginning kasi sila lahat para sa akin. So, naisip ko rin yun, yung all about future, saan nilalagay yung pera para sa future, may mahuhugot, dapat lumago ang pera para sa future expenses, gano'n. Anyways, kasi sumama pati yung single eh.
sa reading na to, masyadong malawak. Kaya hindi ko na siya lalagyan ng clarifier cards. Pero kung strictly relationship reading, lalagay ako dito ng clue. Ito yung partner nung bida. Kasi rumble so wag na tayo maglagay ng clue. Mag-proceed na lang tayo dito sa susunod na deck. So sa part na to, tong susunod na deck natin, rumble na, ha? Yung information na makukuha natin para makarami tayo ng pwedeng makuha, okay, na reading dito. Gran Signore, ano yun? Lamig ka. May Gran Signore. So, ang dating sa akin sa period na to, ano nga ba tong Gran Signore? Teka, kalimutan ko. Gran Signore. Ano to? So, ang dating sa akin, may poprotekta sa iba sa inyo. In times of crisis, probably poprotekta or tutulong. Probably friend. Medyo mahirap yung combination. Sumakit ng ulo ko. Pareho kasi yung tao yan eh. Well, ibang case, may tutulong, 'di ba? Sabi ko nga. In times of crisis, probably kamag-anak ng iba sa inyo. Or baka may padalang pasalubong yung kamag-anak, pasalubong, o baka dadalaw siya, or magbigay siya ng financial aid. So again, kamag-anak na nasa malayong lugar baka nasa abroad, OFW o nasa abroad, or nasa malayong lugar talaga. Sabihin natin Luzon, nasa Luzon yung iba sa inyo, yung kamag-anak nila nasa Visayas, so Mindanao, na malayo. So pwede rin may magpapadala ng pera, ganun, or relative. So kung dito literal nakadugo na, bawa cousin, uncle, example lang, brother, sister, baka mismo anak to ng iba sa inyo, kung meron, tapos napalayo para mag-work, posible siya yung magpapadala ng pera, or baka kayo yung susuporta dun sa kamag-anak nyo, kasi pwede rin vice versa to eh. Ngayon, ibang case, may boss na magiging somewhat friendly, particular lalaki, pero may edad na yung lalaki dito, mga 45 batas, or father figure. Kundi siya literal na tatay na, sabagay father figure, tatay na talaga yun. Kung di nga literal na tatay na siya, walang anak pero 45 patas ang edad, or baka kasalan na to, regardless kung anong age. Basta boss na for some reason, ewan ko kung bakit siya babait, baka manlilibre siya, or may hit siyang target kaya biglang bumait, or mapopromote siya, basta may magandang mangyayari sa buhay niya tapos manlilibre siya.
Okay? O baka kayo to na lalo na kung lalaki. So whether kayo to o yung person nyo, either 45 patas o kasal or may anak. Kasi nga, sabi ko kanina, pwede siyang vice versa. Baka may magandang mangyari sa buhay ng mga yon, tapos sila yung malilibre. Pwede rin. Wala na maisip eh. So, punta na tayo sa susunod. Kasi mahirap eh. Dahil pares lang tao. Walang mabuong senaryo. At least, nauna yung prigione bago yung mensahero. So, tungkol saan to? Kasi ang dating sa akin, sa period na to, maaring makatanggap ng mensahe yung iba sa inyo. At ang mensahe ay sad eh. Well, case to case basis actually. Case to case nga kasi ganito ha. Kung mangyayari pa lang siya, dun siya super sad. Hindi naman grabe naman super sad. Mga sad, dun siya magiging sad kasi syempre hindi nga maganda yung information na matatanggap ng iba sa inyo. Ngayon kung nangyayari na to at dumating na tong mensahe na hindi maganda or naging problema ng iba sa inyo, kasi kung nangyayari na siya at ginagawa na ng paraan ng iba sa inyo, sumalis na yung iba sa inyo sa sitwasyon ng problema. Okay? Ngayon, kung darating pa lang, dun nga medyo problematic. Pero kung nangyayari na siya, dun siya good news. Okay? Ngayon, ibang case, sabihin natin, diba, dun muna tayo sa negative. Sa negative, may baka mag-break sa iba sa inyo. Or sa kakilala nyo, magbe-break. Yung positive, kung nangyayari na yung breakup, reconciliation ay posible. Sabi ko nga sa inyo case to case basis. Basta may sad news So hindi ko na siya ka-clarify dahil sabi ko nga sa inyo, para makarami tayo ng information, kailangan mabilis lang yung reading. Ito na. Ay! The reunion literal na reunion. The reunion. Kaya lang, Diyos ko. Natabihan pa siya nung morte, Kita niyo naman may coffin. So, pag ganyan, death card yan. Sabi ko dito, posible yung reconciliation no? Dito, hindi posible. Oh my God. Pero wait lang. Kasi marami namang meaning yan. Mag-stick tayo sa reunion, posible, sa iba sa inyo. Pero sa case na to, sabihin nating may mga plano o naka-schedule na activity na maaring
hindi matuloy for some reason, yun, doon na lang siya papasok. Parang na-cancel, na-postpone. More like appointment. Appointment, meeting, reunion sa hindi love. Kasi nag-focus na tayo dito eh. Ito love reading. Reunion na love. Posible dito hindi siya reunion na love. So, paano yun? Class reunion. Reunion ng mga magtutropa. Doon siya papasok. O dating magka-workmate. Reunion nila. Pero hindi siya sa relationship. So, doon siya sad. Sad part. So, hindi nga may kinalaman sa relationship. For some reason, hindi siya matutuloy o mapopostpone or anything na may kinalaman sa legal matters. Parang magkakaberya dito. Anyways, ibang case din parang ano siya, development of feelings na hindi nag-bloom. Akala may chance pero wala pala. More like sa friendship na nagkaka-developan tapos hindi nag-lead sa romance. O connection na hindi nag-lead sa romance. Posible rin, no? Anyways, lipat na tayo dito sa susunod. Ito na last deck natin. Ayusin ko lang tong ginamit ko na deck. So, sa part na to, babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. General advice o prediction na to, okay? Sa period na to. Wow, ito magandang part, oh. Success. So, asahan natin ang any form ng success. Baka yun na yun, yung reconciliation. Isa na yun dun sa success. Sa iba sa inyo, so asahan nga natin ang any form ng success. Basahin na lang natin. It's your time to shine. Success from what you pour your heart into. Denial. Failure to accept a situation, unhealthy cycles or addictions. At ang huli, confession o releasing a secret, pursuing virtue through honesty. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.